Isang magandang at mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, ako po ang inyong kasama, ang inyong kaibigan, handang magbahagi ng isang kwentong aantig sa ating mga puso. Sabi nila, ang isang bahay ay pader at bintana lamang, ngunit ang tunay na tahanan ay nabubuo sa pagmamahal at pagkalinga. Paano kung mapadpad ka sa isang palasyong puno ng karangyaan, pero ang bawat sulok nito ay sinlamig ng yelo? Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang kwento ni Hiraya. Ang dambuhalang bakal na tarangkahan ng Hacienda de las Perlas ay dahan-dahang bumukas na tila isang uhaw na bibig, handang lamunin kung sino mang maglakas loob na pumasok. Para kay Hiraya Alcantara, iyon ang pakiramdam niya habang lulan ng isang lumang taxi na unti-unting pumapasok sa malawak na lupain. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang luma at gastado ng bag. Sa loob niyon ay naroon ang lahat ng kanyang daladalahan. Ilang pirasong damit, ang litrato ng kanyang yumaong ina, at ang isang pusong puno ng pag-asa at kaba. Ang mansyon na sumalubong sa kanya ay hindi basta bahay lang. Isa itong palasyo na karaniwang nakikita lang niya sa mga pelikula. Matatayog ang mga haligi, kumikinang ang mga bintana sa sikat ng hapon, at napapaligiran ito ng isang hardin na perpektong-perpekto ang pagkakaayos, na para bang bawal malukot kahit isang dahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, naramdaman ni Hiraya ang isang kakaibang lamig, isang katahimikan na hindi nakakapayapa, kundi nakakabingi. "Dito na po tayo, ma'am," sabi ng super na tila nahihiyaring pumasok sa lugar na yon. Pagbaba niya, sinalubong siya ng isang mayordoma na may seryosong mukha. Walang-walang ngiti, walang anumang init sa pagbati. Iginiya siya nito papasok sa mansyon. Ang bawat tapak niya sa makintab na marmol na sahig ay lumilikha ng aligyong kaungaw na tila isinisigaw sa buong kabahayan na siya ay isang dayo. Ang amoy ng mamahaling panlinis at wax ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit wala ang amoy ng nilulutong pagkain. Wala ang amoy ng isang tunay na tahanan. Dinala siya sa isang malawak na sala kung saan isang napakagandang babae ang nakaupo sa isang antigong silya, pakrus ang mga binti habang humihigop ng tsaa. Siya si Amaris Valderrama Montesillo, ang pangalawang asawa ng milyonaryong si Lino Montesillo. Ang kanyang ngiti ay perpekto, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. "You must be Hiraya," sabi ni Amaris sa matamis, ngunit may bahid ng autoridad na boses. "I'm Amaris. Welcome to Hacienda de las Perlas." "Magandang hapon po, ma'am," magalang na sagot ni Hiraya, bahagyang yumuko. "Let's get the children," sabi ni Amaris at tumayo. Sa isang kumpas ng kamay, tinawag nito ang 5 anak na babae ni Lino. Isa-isa silang bumaba mula sa engrandeng hagdanan na parang isang prosesyon ng maliliit na manika na walang buhay. Ang panganay, si Tala, na mga 16 na taong gulang, ay matalimang tingin sa kanya. Bawat titig nito ay tila isang tanong na may halong pagdududa. Ang sumunod, si Dalisay, na payat at mukhang mahiyain, ay nakatungo lang at iniiwasan ang kanyang tingin. Ang kambal na sina Bituin at Sinag, na parehong 10 taong gulang, ay magkahawak kamay at nagbubulungan habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. At ang bunso, ang 6 na taong gulang na si Mutya, ay nakatayo sa likod ng kanyang ate Tala. Sa lahat ng mga mata, tanging ang mga mata lang nito ang may bahid ng kuryosidad, hindi ng pagkasuklam. "Girls, this is Hiraya, ang bago ninyong yaya," pakilala ni Amaris. "Mula ngayon, siya ang mag-aasikaso sa inyo." Walang sumagot. Tanging katahimikan lamang. "Now for the rules." Pagpapatuloy ni Amaris at ang kanyang boses ay nawalan na ng anumang bakas ng pagiging palakaibigan. "Una, you are here to work. Hindi ka pamilya. Pangalawa, bawal kang pumasok sa master's bedroom at sa opisina ni Lino.
Pangatlo, ang pagkain mo ay sa kusina pagkatapos kumain ng mga bata. At ang pinakaimportante sa lahat, huwag mong pakikialaman ang paraan ng pagpapalaki ko sa kanila. Understood? Oo po, ma'am. Halos pabulong na sagot ni Hiraya. Pakiramdam niya ay lumiit siya sa kinatatayuan niya. Matapos ang malamig na pagtanggap, iginiya si Hiraya sa kanyang magiging kwarto. Isang maliit ngunit malinis na silid sa dulo ng pasilyo, malayo sa mga silid ng mga bata. Pagkalapag ng kanyang gamit, lumabas siya sandali sa hardin para makalanghap ng hangin. Doon, sa ilalim ng isang malagong rosas, may nakita siyang isang maliit na bagay. Isang kulay rosas na laso ng buhok. Marumi ito at tila nayapakan na. Isang maliit na simbolo ng kagalakang matagal nang nawala sa lugar na yon. Dinampot niya ito at marahang nilinis. Dumating ang gabi. Pagkatapos ng isang tahimik at tensyonadong hapunan kung saan si Amaris lang ang nagsasalita, hinatid ni Hiraya ang mga bata sa kani-kanilang silid. Walang good night, walang kahit anong salita. Isinara lang nila ang kanilang mga pinto. Sa kanyang silid, habang nakahiga at nakatitig sa kisame, hindi mapigilan ni Hiraya na tanungin ang sarili, kaya ko ba ito? Para sa pamilya ko, kailangan kong kayanin. Ilang oras ang lumipas sa kadiliman. Nang halos maghahating gabi na at nagsisimula pa lang siyang dalawin ng antok, may narinig siyang marahang kaluskos sa kanyang pinto. Dahan-dahan itong bumukas. Sa siwang, nakita niya ang isang maliit na anino. Umupo si Hiraya. Ang anino ay pumasok sa loob. Iyon ay si Mutya. Yakap-yakap ang kanyang luma ng teddy bear. Dahan-dahan itong lumapit sa kanyang kama. Ang mga malalaki at bilugang mata nito ay nakatitig sa kanya sa dilim. Bakit, Mutya? May kailangan ka ba? Mahinang tanong ni Hiraya. Hindi sumagot ang bata. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, nagtanong ito sa isang boses na napakapihikan at puno ng takot. Ikaw ba ang bagong nanay namin? Ang tanong ay tumago sa puso ni Hiraya na parang isang matulis na punyal. Sa isang iglap, nakita niya sa mga mata ng bata ang isang malalim na pangungulila, isang paghahanap sa kalinga na matagal nang ipinagkait. Paano niya sasagutin iyon? Bago pa man siya makapagsalita, ang mga salita ni Amaris ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hindi ka pamilya. Nakatitig lang si Hiraya sa mga inosenteng mata ni Mutya. Ang tanong ng bata ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang tanong na simple, ngunit may bigat ng isang mundong puno ng pangungulila. Naalala niya ang malamig na babala ni Amaris. Hindi ka pamilya. Huminga siya ng malalim, pinipili ang bawat salita. Hindi, Mutya, sagot niya sa pinakamahinahong boses na kaya niya. Ang pangalan ko ay Hiraya. Nandito ako para alagaan kayo, para maging kaibigan ninyo. Isang bahid ng pagkadismaya ang gumuhit sa mukha ng bata, ngunit tumangulang ito at hindi na nagsalita. Tahimik na inalalayan ni Hiraya si Mutya pabalik sa silid nito. Kinumutan ito at hinintay na makatulog bago siya bumalik sa sarili niyang kwarto. Ang gabing iyon, mas naging malinaw sa kanya ang kanyang misyon. Hindi lang ito trabaho. Kailangan niyang wasakin ang pader ng yelo na bumabalot sa mga batang ito. Kinabukasan, nagising si Hiraya na may bagong determinasyon. Nagpasya siyang subukan ng isang paraan na laging epektibo sa kanyang sariling pamilya noon, ang pagkain. Naalala niya ang sinigang na baboy ng kanyang ina, ang asim-kilig nitong sabaw na kayang magpainit ng kahit anong nanlalamig na damdamin. Gamit ang mga sangkap na nakita niya sa malaking pantry, nagsimula siyang magluto. Ang amoy ng ginigisang sibuyas, bawang at kamatis ay unti-unting pumuno sa kusina, isang amoy na sumisimbolo sa isang tunay na tahanan. Ngunit ang amoy na yon ay tila isang imbitasyon para sa demonyo. Pumasok si Amaris sa kusina,
Suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang muka ay nakakunot. "What is that smell?" tanong niya, may halong pagkadiri. "Nagluluto po ako ng sinigang para sa tanghalian ng mga bata, ma'am," sagot ni Hiraya. "Sinigang?" ulit ni Amaris na parang nandidiri sa salita. "They don't eat that. Sanay sila sa continental cuisine. Steaks, pasta. You should know your place." Habang nagsasalita si Amaris, lumapit ito sa kalan. Kunwari ay tinitingnan ng palayok. Sa isang mabilis at tila aksidenteng kilos, nadulas ang kamay nito at natabig ang isang botelya ng patis sa tabi. Ang kalahati ng laman nito ay bumuhos sa kumukulong sinigang. "Oh my goodness, clumsy me." Bulalas ni Amaris na may pekeng pagkagulat. "I'm so sorry, mukhang nasira ko ang ulam mo." May diin sa huling salita, isang malinaw na insulto. Walang nagawa si Hiraya kundi ang manigas sa kinatatayuan. Hawak ang sandok habang pinapanood ang kanyang pinaghirapan na maging isang maalat na sabaw na imposible nang kainin. Ang frustrasyon ay kumukulo sa kanyang dibdib, ngunit isinara niya lang ang kanyang mga kamao at tumango. "Okay lang po, ma'am. Gagawa na lang po ako ng iba." Pagdating ng tanghalian, mga plain-looking na sandwich na lang ang naihanda ni Hiraya. Habang kumakain, nagsalita si Tala. Hindi nakatingin sa kanya, kundi sa kawalan. "Hindi mo kailangang magpanggap." Malamig na sabi ng dalagita. "Hindi ka namin magiging ina, kaya tigilan mo na ang pagluluto ng mga ganyang pagkain." Ang mga salita ay maikli, ngunit matalas, at naramdaman ni Hiraya ang bawat letra. Hindi siya sumagot. Tinapos niya lang ang kanyang gawain sa katahimikan. Kinahapunan, nakita niyang malungkot na nakaupo sa hardin ang kambal na sina Bituin at Sinag. Ang buong mansyon ay tila isang kulungan kung saan bawal ang saya. Nilakasan ni Hiraya ang kanyang loob at lumapit. "Gusto niyo bang maglaro?" tanong niya na may ngiti. Nagkatinginan ng kambal, nag-aalangan. "Anong laro?" tanong ni Bituin. "Tagu-taguan," sagot ni Hiraya. "Ako ang taya." At bago pa man sila makasagot, pumikit na siya at nagsimulang magbilang. 1, 2, 3. Nagulat ang kambal, ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nagkatinginan sila at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanilang mga labi. Mabilis silang tumakbo para magtago. Sa sumunod na kalahating oras, ang hardin na dati tahimik ay napuno ng mahihinang hagik-gik at yabag ng mga paang tumatakbo. Nahanap ni Hiraya si Sinag sa likod ng isang malaking paso at si Bituin sa ilalim ng isang mesa. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Hiraya ang isang tunog na matagal nang nawawala sa Hacienda de las Perlas, ang malakas at totoong halakhak ng mga bata. Ang tunog na yon ang nagbigay kay Hiraya ng pag-asa. Ngunit kasing bilis ng pagdating nito ay siya ring bilis ng pagkawala. "Mukhang nagkakasiyahan kayo." Ang boses ni Amaris ay biglang lumitaw sa kanilang likuran. Nakatayo ito sa may pintuan ng terasa, ang kanyang mga braso ay nakakrus. Ang ngiti sa mukha ng kambal ay agad na naglaho. Lumapit si Amaris kay Hiraya. "Huwag kang masyadong mapalapit sa kanila." Bulong nito. "Sapat lang para marinig niya. Tandaan mo, yaya ka lang. Trabaho mo ito, hindi pamilya." At pagkatapos ay umalis ito, iniwan ng isang nakakabinging katahimikan. Nang gabing iyon, habang nililigpit ni Hiraya ang mga gamit sa silid ng mga bata, may napansin siyang nakausli sa ilalim ng kama ni Dalisay, isang itim na sketchbook. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito at marahang binuklat. Ang mga pahina ay puno ng mga drawing, mga puno na walang dahon, mga ibon na may sirang pakpak, mga bahay na walang pinto. Lahat ay iginuhit sa itim at abo. Ngunit ang nasa huling pahina, ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Iyon ay isang magandang larawan ng isang babae na may napakabait na mga mata, ang yumaong ina ng mga bata. Ngunit ang larawan
ay halatang pinunit sa maraming piraso at pagkatapos ay maingat na pinagdikit-dikit muli gamit ang tape. Ang mga lamat ay malinaw na nakikita, isang perpektong representasyon ng isang pusong wasak na sinusubukang buuin ang sarili. Niyakap ni Hiraya ang sketchbook. Ngayon, mas naintindihan niya. Ang kalaban niya ay hindi lang ang kasungitan ni Amaris. Ang kalaban niya ay isang kalungkutan na malalim na nakatanim sa puso ng bawat isang bata sa pamamahay na ito. Para kay Tala, ang bawat araw sa Hacienda de las Perlas ay isang laban. Hindi isang laban na isinisigaw, kundi isang digmaang tahimik na nangyayari sa loob ng mga pader ng mansyon at sa kaibuturan ng kanyang puso. Mula nang pumanaw ang kanyang ina, siya na ang tumayong haligi para sa kanyang mga nakababatang kapatid. Siya ang tagapag-alala, ang tagapagtanggol, ang pader na hindi dapat magpakita ng anumang lamat. Ang pagdating ni Hiraya ay isa lang dagdag sa mga bagay na kailangan niyang bantayan. Nakita niya kung paano ito ngumiti, kung paano ito kumilos. Lahat ay tila isang kalkuladong pagtatangka na pasukin ang kanilang mundo. Kaya naman, sinadya niyang maging malamig dito noong tanghalian. Kailangang malaman ng babaeng iyon ang kanyang lugar. Hindi niya hahayaang may sino mang pumalit sa trono ng kanilang reyna, ng kanilang tunay na ina. Sa kanyang silid, binuksan ni Tala ang isang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang litrato. Siya, ang kanyang 4 na kapatid, at ang kanilang ina. Nakangiti lahat habang nasa isang piknik. Ang init ng yakap ng kanyang ina ay halos maramdaman pa niya. Ang halimuyak ng buhok nito, ang lambing ng kanyang tawa. Lahat ay sariwa pa sa kanyang alaala. Isang patak ng luha ang kumawala mula sa kanyang mata at pumatak sa salamin ng picture frame. Mabilis niya itong pinunasan. Bawal maging mahina. Kailangan niyang maging malakas para sa kanila. Kinaumagahan, magang nagising si Tala dahil sa isang mahinang hikbi mula sa silid ni Mutia. Dahan-dahan siyang pumasok. Nakita niya ang bunsong kapatid na yakap-yakap ang luma nitong manika. Umiiyak. Mutia, anong nangyari? Tanong niya. Umupo sa tabi nito. Si Bella. Kinuha siya ni Tita Amaris. Sumong ng bata sa pagitan ng mga hikbi. Sabi niya, marumi na daw masyado. Itatapon na daw niya. Isang galit ang biglang kumulo sa dibdib ni Tala. Ang manikang yon, si Bella. Ang huling regalo ng kanilang ina kay Mutia bago ito magkasakit. Iyon ang tanging bagay na niyayakap ni Mutia tuwing gabi para makatulog. Walang imik na tumayo si Tala at nagmarcha palabas. Narinig niya ang boses ni Amaris mula sa library. May kausap sa telepono. Tumatawa ng malakas. Dumiretso siya sa bodega sa likod ng kusina. Isang lugar na madilim at puno ng mga lumang gamit. At doon, sa ibabaw ng isang basurahan, nakita niya si Bella, ang manikang may suot na maliit na bestida, nakasubsob sa mga balat ng prutas at iba pang basura. May kung anong kirot na naramdaman si Tala. Hindi na ito tungkol sa manika. Ito ay tungkol sa kawalan ng respeto, sa kalupitan na nakakubli sa matatamis ng ngiti ni Amaris. Dahan-dahan niyang dinampot si Bella. Niyakap ito na para bang isa itong tunay na sanggol na sinaktan. Nang hapong iyon, nagkaroon sila ng video call mula sa kanilang ama, si Lino. Isang bihirang pagkakataon na nangyayari lang kapag naaalala nito. Mabilis na nagunahan ng kambal at si Mutia sa malaking screen ng tablet. Daddy! Daddy! Masayang sigaw nila. Ngunit ang mukha ng kanilang ama sa screen ay pagod at malayo. Hello mga anak! Kumusta na kayo? Tanong nito sa isang tonong formal na parang hindi sa mga anak niya ito nakikipag-usap, kundi sa mga empleyado. Bago pa man makasagot ang mga bata, biglang sumulpot si Amaris sa tabi nila. Inagaw ang atensyon. Hello darling, we're all fine here, don't worry. Malambing na sabi nito, hinalikan pa ang screen. The girls are behaving perfectly.
Everything is perfect. Isa-isang nawala ang nangiti sa mukha ng mga bata. Si Tala ay nanatiling nakatayo sa likuran, tahimik na nagmamasid. Nakita niya kung paano nagsalita si Amaris tungkol sa mga bagong damit na binili nito, sa mga party na dinaluhan nito, habang ang kanyang ama ay abala sa pagtingin sa mga dokumento sa kanyang lamesa. Paminsan-minsan lang tumatango. Hindi man lang nito tinanong kung ano ang ginawa nila sa eskwela, kung masaya ba sila. Ang tawag ay natapos sa loob ng wala pang 10 minuto. Pagkamatay ng tawag, bumalik ang lahat sa dati. Ang artipisyal na sigla ay naglaho, napalitan ng pamilyar na katahimikan. Pakiramdam ni Tala, mas malayo pa sa ibang bansa ang kanilang ama, kahit na nakikita nila ito sa screen. Gabi na. Hindi makatulog si Tala. Ang lahat ng nangyari sa araw na yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isip. Dahan-dahan siyang bumangon at sumilip sa pasilyo. May liwanag na nagmumula sa silid ni Hiraya. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa bahagyang nakabukas na pinto. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanya. Nakaupo si Hiraya sa kanyang kama. Sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lamp, hawak-hawak ang maruming manika ni Mutya. May karayom at sinulid sa kanyang kamay. Maingat niyang tinatahi ang maliit na punit sa braso ni Bella. Pagkatapos, kumuha siya ng isang basang bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga dumi sa mukha at damit nito. Lahat ng kilos niya ay puno ng pag-iingat at respeto, na para bang ang manikang yon ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Napaurong si Tala, sumandal sa pader. Isang kakaibang damdamin ang gumapang sa kanya, isang pagkalito. Ang babaeng ito, na tinatarayan niya, na pinagdududahan niya, ay ginagawa ngayon ang isang bagay na dapat sana ay ginawa niya o ng kanilang ama. Bumalik siya sa kanyang silid at kinuha ang kanyang diary, isang lumang kwaderno na pinagtataguan niya ng lahat ng kanyang lihim. Binuksan niya ito sa isang blangkong pahina at sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana, nagsimula siyang magsulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang isinusulat niya ang mga salitang matagal nang gustong kumawala. Hindi ko siya pinagkakatiwalaan, pero mas hindi ko pinagkakatiwalaan si Tita Amaris. Isinara niya ang diary, ngunit ang mga salitang iyon ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Ang unang lamat sa pader na kanyang itinayo ay nagsisimula ng lumitaw. Ang unang ginawa ni Hiraya, kinaumagahan ay ang kunin ang manika ni Mutya mula sa kanyang aparador. Nilagyan niya ng bagong laso ang buhok nito, ang kulay rosas na natagpuan niya sa hardin nung unang araw niya. Dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng bunso na natutulog pa at maingat na inilagay si Bella sa tabi nito. Nang dumilat si Mutya at makita ang kanyang manika, malinis at buo na, isang ngangiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngangiti na kasing halaga ng sikat ng araw sa malamig na mansyon. Ang maliit na tagumpay na yon ang naging kalasag ni Hiraya para harapin ang panibagong araw. Nang tanghali ding iyon, habang naghahanda siya ng merienda para sa mga bata, isang delivery courier ang dumating sa tarangkahan. Tinawag siya ng isa sa mga katulong. May nagpadala nito para sa yaya ng Hacienda de las Perlas. Sabi ng katulong, iniabot sa kanya ang isang simpleng kahon na gawa sa karton. Walang pangalan ng nagpadala. Walang kahit anong palatandaan kung kanino ito galing. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Hiraya. Dala ang kahon, nagtago siya sa laundry area, ang tanging lugar kung saan alam niyang hindi siya basta-basta masusundan ni Amaris. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ito. Ano kaya ang laman? Isang patibong? Isang babala? Ngunit ang nakita niya sa loob ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang lumang photo album ang nasa loob, balot sa makapal na katad. Sa ilalim nito, may isang piraso ng papel na may sulat kamay. Ang sulat ay elegante, ngunit bakas ang pagmamadali. Binasa niya ang mga salita. Bantayan mo ang mga anghel ko. Napahawak si Hiraya sa kanyang dibdib. Hindi ito isang banta.
Ito ay isang pakiusap, isang basbas. Dahan-dahan niyang binuklat ang album. Ang bawat pahina ay isang bintana sa isang nakaraang puno ng buhay at pagmamahal. Naroon ang mga litrato ng isang masayang pamilya, isang babaeng may napakagandang ngiti, ang yumaong si Althea Montesillo, na karga-karga ang sanggol na si Mucha. Isang litrato ni Lino na may tunay na saya sa mga mata habang tinuturuan magbisikleta ang kambal. Si Tala at Dalisay na magkayakap. Ang kanilang mga muka ay walang bakas ng lungkot o pag-aalala na nakikita ni Hiraya ngayon. Ang bawat larawan ay isang sampal ng katotohanan. Ang pamilyang ito ay minsan nang naging masaya. Ang mansyon na ito ay minsan nang naging tahanan. Habang tinitingnan niya ang mga ngiti sa litrato, naramdaman ni Hiraya na hindi na lamang siya isang simpleng yaya. Ang misteryosong nagpadala ng album ay binigyan siya ng isang mas malalim na misyon, ang ibalik ang mga ngiting iyon sa kasalukuyan. Itinago niya ang album sa ilalim ng kanyang kama, sa ilalim ng mga luma niyang damit. Naging sikreto niya iyon, isang sandatang magbibigay sa kanya ng lakas. Kinahaponan, nakita niyang mag-isang nakaupo si Dalisay sa may bintana, hawak ang kanyang sketchbook, ngunit nakatitig lang sa kawalan. Ito na ang pagkakataon niya. Dala ang isang baso ng orange juice, marahan siyang lumapit. "Dalisay," tawag niya. "Merienda." Hindi lumingon ang bata. "Alam mo ba?" Panimula ni Hiraya, umupo sa di kalayuan. "May nakita akong litrato ng mama mo." Hawak niya ang isang malaking sunflower. Paborito niya ba ang bulaklak na yon? Sa pagbanggit ng kanyang ina, biglang napalingon si Dalisay. May gulat at interes sa kanyang mga mata. "Paano mo nalaman?" "Nahulaan ko lang," malumanay na sagot ni Hiraya. Mukha kasi siyang masaya sa litratong yon, parang kasing liwanag ng araw. At sa unang pagkakataon, nagsimulang magkwento si Dalisay. Ikinuwento niya kung paano sila laging nagtatanim ng sunflowers ng kanyang ina sa isang bahagi ng hardin na ngayon ay napabayaan na. Ikinuwento niya kung paano siya tinuruan nitong mag-drawing. Habang nagsasalita si Dalisay, ang mga pader na itinayo nito sa kanyang paligid ay unti-unting gumuho. Nakikita ni Hiraya ang isang batang puno ng talento at puno ng pangungulila. Ang kanilang pag-uusap ay biglang natigil nang maramdaman nila ang presensya ni Amaris. Nakatayo ito sa may pintuan. Ang mga mata ay nanlilisik na parang isang ahas. "Dalisay, don't you have homework?" Matigas na sabi nito. "At ikaw," baling nito kay Hiraya, "baka gusto mong maglinis ng banyo sa halip na makipagtsismisan." Agad na tumayo si Dalisay at nagmamadaling umalis. Muling isinuot ang kanyang maskara ng katahimikan. Naiwan si Hiraya na kaharap si Amaris. "Ano na naman ang binabalak mo?" tanong ni Amaris, halos pabulong. "Sa tingin mo, makukuha mo ang loob nila? They will never love you. Tandaan mo yan." Halos masagi ni Amaris ang album na nakatago sa ilalim ng kama nang dumaan ito sa silid ni Hiraya para mag-inspeksyon. Kinabahan si Hiraya, ngunit mabilis na inilihis ang atensyon nito. Nang gabing iyon, habang iniisip niya ang lahat ng nangyari, naramdaman ni Hiraya ang pag-vibrate ng kanyang murang cellphone. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Kinakabahan niya itong binuksan. Ang laman ng mensahe ay isang pangungusap lang, ngunit sapat na iyon para manindig ang lahat ng balahibo niya sa katawan. "Mag-ingat ka sa ahas sa loob ng pamamahay." Napatingin si Hiraya sa bintana sa kadiliman ng gabi. Ngayon, sigurado na siya, mayroon siyang kakampi sa labas at mayroon siyang isang mapanganib na kalaban sa loob. Ang laban ay nagsisimula pa lamang. Ang biyahe mula sa airport patungo sa Hacienda de las Perlas ay tila mas mahaba kaysa sa 14 na oras na biyahe sa eroplano mula sa Europa. Para kay Lino Montesillo, ang bawat kilometrong papalapit sa kanyang tahanan
ay hindi nagdudulot ng pananabik, kundi ng isang pamilyar na bigat sa kanyang dibdib. Ang mansyon ay hindi na isang kanlungan. Ito ay isang museo ng mga alaala, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Pagpasok pa lang ng kanyang sasakyan sa malawak na driveway, naramdaman na niya ang pagod. Hindi lang pagod mula sa biyahe, kundi isang pagod na nanggagaling sa kaluluwa. Isang taon. Mahigit isang taon na siyang ganito. Ginagamit ang trabaho bilang dahilan para takasan ang tahanang siya mismo ang nagtayo. Nang bumukas ang pinto ng sasakyan, ang sigaw ng kanyang mga anak ang sumalubong sa kanya. "Daddy! Andyan na si Daddy!" Tumakbo sina Bituin, Sinag, at Mutya palapit sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng purong kagalakan. Ngunit nang makalapit sila, ang kanilang pagtakbo ay unti-unting bumagal hanggang sa sila'y huminto. Ang ngiti sa kanilang mga labi ay bahagyang kumupas. Nakita nila ang parehong tao na umalis. Isang amang pagod na may pilit na ngiti. Ang mga mata ay malayo ang tingin. "Hello mga anak," sabi ni Lino. Ginulo ang buhok ni Mutya at tinapik ang balikat ng kambal. Ang mga kilos ay mechanical, paulit-ulit na lang. "Namiss ba ako ni Daddy?" Si Tala at Dalisay ay nakatayo sa may pintuan, hindi lumapit. Si Tala ay may tingin ng isang matandang nagmamasid habang si Dalisay ay nakatungo na naman. Biglang lumabas si Amaris, ang kanyang mukha ay nagliliwanag. "Darling, you're home!" Sinalubong siya nito ng isang mahigpit na yakap at isang halik sa pisngi. "We missed you so much. Come inside. I prepared your favorite dinner." Si Amaris ang humila sa kanya papasok. Ang mga bata ay tahimik na sumunod sa likuran. Ang init ng pagbati ni Amaris ay isang magandang pagkukunwari. Isang kumot na pansamantalang nagtatakip sa lamig na namamagitan sa kanya at sa kanyang mga anak. At para kay Lino, sa mga sandaling iyon, mas madaling tanggapin ang pagkukunwaring iyon kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Ang hapunan ay isang tahimik na pagtatanghal na si Amaris ang bida. Ang mahabang mesa ay puno ng pagkain. Ngunit ang espasyo sa pagitan ng bawat isa sa kanila ay tila isang malawak na karagatan. "Daddy, kanina naglaro kami ni Ate Hiraya sa garden." Masiglang panimula ni Sinag. "Talaga?" Walang kabuhay-buhay na tugon ni Lino. Bago pa man makapagkwento ang bata, mabilis na sumingit si Amaris. "Yes, darling. The new nanny is quite energetic. Tinitiyak kong may sapat silang structured playtime." Sabi nito, binigyan ng diin ang mga salita para palabasing lahat ay bahagi ng kanyang plano. Kailangan nilang matuto ng disiplina, hindi ba? Sinubukan ni Dalisay na magsalita. "Daddy," sabi ni Ate Hiraya, paborito daw ni Mama ang "Dalisay, don't talk about such sad things at the dinner table." Mabilis na putol ni Amaris. Ang kanyang nangiti ay hindi nagbago. Ngunit ang kanyang boses ay may bahid ng bakal. "Kumain ka na lang." Natahimik ang lahat. Si Lino, sa sobrang pagod, ay hinayaan na lang si Amaris na kontrolin ang usapan. Mas madali. Hindi niya kailangang mag-isip. Hindi niya kailangang makiramdam. Pagkatapos ng hapunan, habang nasa kanyang opisina si Lino at sinusubukang habulin ng mga email, pumasok si Amaris dala ang isang kopita ng alak. "You look so tired, darling." Malambing na sabi nito, minasahe ang kanyang mga balikat. "Hayaan mo na yan. You need to rest." Pagkatapos ng ilang sandali ng pananahimik, nagsalita itong muli. "Speaking of rest," medyo nag-aalala ako sa bagong yaya. Tumingin si Lino. "Bakit? May problema ba?" "Wala naman. Not really. She does her job." Sagot ni Amaris, maingat ang bawat salita. "Pero she's getting a little too familiar, don't you think? Masyado siyang nagtatanong tungkol sa personal na buhay ng pamilya, tungkol kay Althea." Sa pagbanggit ng pangalan ng kanyang yumaong asawa, isang pader ang muling tumaas sa puso ni Lino. Iyon ang paksang iniiwasan niya.
Ang sakit ay nandoon pa rin, sariwa at kumikirot. I think she's overstepping her boundaries, darling. Pagpapatuloy ni Amaris, baka malito ang mga bata. Tumango si Lino, ang kanyang panga ay nagtiim. Iyon lang ang kailangan niyang marinig. Isang problema. Isang simpleng problema na kailangan ng isang simpleng solusyon. Tumayo siya at lumabas ng opisina. Sa pasilyo, nakita niya si Hiraya na nag-aayos ng mga laruan sa isang baul. Ang babae ay napalingon at ngumiti sa kanya. Isang maliit, magalang na ngiti. Ngunit hindi iyon sinuklian ni Lino. Lumapit siya. Ang kanyang presensya ay tila nagpabigat sa hangin. Miss Alcantara? Sabi niya sa isang boses na malamig at walang emosyon. Ang boses na ginagamit niya sa boardroom. Nagulat si Hiraya. Po, Sir Lino? Ipinasok kita rito para maging isang yaya. Para alagaan ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Diretso niyang sabi. Gawin mo ang trabaho mo. Iyon lang. Manatili ka sa iyong hangganan. Nagkakaintindihan ba tayo? Nakita ni Lino ang pagkagulat at sakit na gumuhit sa mukha ni Hiraya. Ang ngiti nito ay naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon na hindi niya maintindihan. Ngunit hindi niya iyon pinansin. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang opisina. Isinara ang pinto. Pakiramdam niya, may naayos siyang isang gusot. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Bumangon siya para kumuha ng tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo, napadaan siya sa tapat ng silid ni Mutya. May narinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Idinikit niya ang kanyang tenga sa pinto. Nagsasalita si Mutya habang natutulog. Ang boses ay basag at puno ng takot. Huwag, Tita Amaris. Masakit po. Ang mga salita ay tumama kay Lino na parang kidlat. Nanigas siya sa kinatatayuan. Ang kanyang puso ay biglang nagsimulang tumibok ng malakas. Ang mga salitang yon, hindi tugma. Hindi tugma sa perpektong larawang ipinipinta ni Amaris. Sa isang iglap, ang pagod na nararamdaman niya ay napalitan ng isang nakakabahalang pagkalito. Ang mga salita ni Lino ay tumatak sa isip ni Hiraya na parang isang malamig na bakal. Manatili ka sa iyong hangganan. Kinabukasan, kumilos siya na may dobleng pag-iingat. Bawat galaw niya ay sinusukat. Bawat salita ay pinag-iisipan. Naging siya ang perpektong yaya, mahusay, masunurin, at halos hindi nakikita. Ngunit sa likod ng kanyang tahimik na pagsunod, isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Ang narinig ni Lino mula kay Mutya ay maaaring isang aksidente. Ngunit hindi niya hahayaang masayang ang pagkakataong iyon. Kailangan niyang buksan ang mga mata ng ama bago pa mahuli ang lahat. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa kilos ni Lino. Hindi na ito laging nakakulong sa opisina. Minsan, nakikita niya itong nakatayo sa may bintana. Tahimik na pinapanood ang mga batang naglalaro sa hardin. Ang kanyang mga mata, na dati laging pagod at malayo, ay mayroon ng bahid ng pagmamasid, ng pag-aalinlangan. Ito na ang hudyat na hinihintay ni Hiraya. Isang hapon, habang naglalaro ng bahay-bahayan ang kambal sa sahig ng pasilyo, malapit sa nakabukas na pinto ng opisina ni Lino, nakita ni Hiraya ang kanyang pagkakataon. Alam niyang naroon sa loob mo ang amo. Nagbabasa ng mga papeles, dala-dala ang isang pitzel ng juice, lumapit siya sa kambal. Mukhang seryoso ang laro ninyo, ah? Bati niya na may ngiti. Nasaan si Ate Dalisay ninyo? Bakit hindi ninyo kalaro? Nagkatinginan sina Bituin at Sinag. Pinapagalitan pa rin siya ni Tita Amaris, sagot ni Bituin. Bakit naman? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay sapat lang ang lakas para marinig sa loob ng opisina. Kasi po, yung drawing niya, malungkot daw. Paliwanag ni Sinag. Pinarusahan siya. Pinatayo siya sa araw kaninang umaga. Sabi ni Tita Amaris, para daw matuto siyang gumuhit ng masaya.
Sa loob ng opisina, biglang huminto ang kaluskos ng mga papel. Pinigil ni Hiraya ang kanyang paghinga. Hindi ba masama sa balat ang magpaaraw ng matagal? Tanong niya ulit. Pinapanatili ang inosenteng tono. Masama po, sagot ng kambal. Umiyak nga po si Ate Dalisay eh. Katahimikan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa pasilyo. Pagkatapos ng ilang segundo, narinig ni Hiraya ang marahang pagsara ng pinto ng opisina. Hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Lino, ngunit alam niyang narinig nito ang lahat. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. Kinagabihan, napansin ni Hiraya na hindi na sa pangunahing opisina nagtatrabaho si Lino. Nakita niya itong pumasok sa maliit na library kung saan nakatago ang mga lumang dokumento at libro ng mga gastusin ng pamilya. Sumilip siya sa siwang ng pinto. Nakita niya si Lino na seryosong nakatungo sa isang makapal na ledger. Ang kanyang noo ay nakakunot habang sinusundan ng kanyang daliri ang mga numero. May hinahanap ito, may kinukumpirma. Tila naramdaman din ni Amaris ang pagbabago sa hangin. Naging mas mainitin ang ulo nito, mas madaling magalit sa maliliit na bagay. Ang kanyang perpektong maskara ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. At ang lamat na yon ay tuluyang nabasag kinabukasan. Isang mamahaling florera na nakadisplay sa sala ang natagpuang may basag. Maliit lang ito, halos hindi mapapansin. Ngunit para kay Amaris, ito na ang perpektong pagkakataon para maghasik ng takot at muling igiit ang kanyang kapangyarihan. Sino ang nakabasag nito? Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Ang lahat ng katulong, kasama si Hiraya, ay tinipon niya sa sala. Si Lino ay bumaba mula sa kanyang silid na alarma sa sigaw. Manang Celia, ikaw ang huling naglinis dito kahapon, hindi ba? Akusa ni Amaris, itinuturo ang pinakamatandang katulong sa bahay, isang babaeng mahigit 20 taon, nang nagsisilbi sa mga Montesillo. Pero ma'am, maingat po ako. Wala po akong natandaang nabasag. Sinungaling! Putol ni Amaris. Nakita kita. Sinadya mong hindi sabihin para hindi ka mapagalitan. Palibhasa. Tumatanda ka na. Nagiging pabaya ka na sa trabaho mo. Ang bawat salita ay parang latigo. Nakita ni Hiraya ang pagpatak ng luha sa mga mata ni Manang Celia. Ang buong eksena ay nangyayari sa harap ni Lino na nakatayo lang sa may hagdan, hindi kumikibo, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim na nakamasid. You're fired! Umalis ka na ngayon din. Hindi ko kailangan ng mga pabaya at sinungaling na katulong dito. Sigaw ni Amaris. Ma'am, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ng matanda, ngunit walang awa si Amaris. Itinulak niya ang isang sobre ng pera sa dibdib ng matanda at tumawag ng security para palayasin ito. Sa sandaling iyon, nakita ni Hiraya ang pagbabago sa mukha ni Lino. Hindi ito galit, hindi ito awa. Ito ay isang malamig na realisasyon. Sa kauna-unahang pagkakataon, tiningnan niya si Amaris hindi bilang asawa niya, kundi bilang isang estranghero, isang malupit na estranghero na kayang manakit ng isang matandang walang kalaban-laban. Ang maskara ni Amaris sa paningin ni Lino ay tuluyan ng nalaglag. Nang gabing iyon, habang naglilinis ng kalat sa kusina si Hiraya, napadaan siya sa tapat ng silid ni Amaris. Bahagyang nakabukas ang pinto. Narinig niya ang boses nito, pabulong ngunit puno ng pagmamadali at takot. May kausap ito sa telepono. Hindi niya pwedeng malaman. Oo, nagsisimula na siyang magtanong. Isang sandaling katahimikan. Kailangan nating bilisan ng plano. Malapit na niya malaman. Nanigas si Hiraya sa kanyang kinatatayuan. Ang hawak niyang basahan ay nahulog sa sahig. Plano? Anong plano? Ang kanyang pagdududa ay nakumpirma. Ang kasamaan ni Amaris ay hindi lang simpleng pagmamalupit.
Mayroon pang mas malalim at mas madilim na sikretong nakatago sa likod nito. Ang babala ay unang dumating hindi mula sa mga salita, kundi mula sa kalangitan. Kinahapunan, ang dating asul na langit ay biglang nagkulay abo. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng mas malakas, humahampas sa mga bintana ng mansyon na tila isang nagbabantang kamay. Napanood ni Hiraya sa balita na isang malakas na bagyo, isang sigwa, ang papalapit sa kanilang probinsya. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pakiramdam na ang bagyo sa labas ay may katugmang unos na malapit nang sumabog sa loob ng pamamahay. Ang pagkakataon ni Amaris ay dumating sa anyo ng isang tawag sa telepono para kay Lino. Isang emergency sa isa sa mga planta nito sa ibang bansa. Kinailangan nitong umalis para sa isang biglaang meeting. Nakita ni Hiraya ang paraan ng pagmamasid ni Amaris habang paalis ang sasakyan ni Lino. Isang tingin na puno ng kalkulasyon na parang isang mangangasong natagpuan ang perpektong sandali para umatake. Nang wala na si Lino, ang buong mansyon ay tila mas lalong lumamig at lumaki. Nawala ang huling bakas ng awtoridad na pumipigil sa kabaliwan ni Amaris. Ang lahat ay nagsimula sa isang sigaw. Isang matinis at puno ng pagpapakunwaring sigaw mula sa silid ni Amaris. Nasaan na? Nasaan ang kwintas ko? Nagmamadaling umakyat si Hiraya at ang ibang mga katulong. Naabutan nila si Amaris na nagkakalkal sa kanyang mga drawer. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo. Ang diamond necklace ko! Yung regalo sa akin ni Lino, nawawala. Sigaw nito, ang kanyang mga mata ay puno ng peking luha. Pagkatapos, ang mga matang yon ay dahan-dahang lumingon at tumitig kay Hiraya, isang malamig, mapang-akusang titig. Ikaw, sabi ni Amaris. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado, ngunit puno ng lason. Ikaw ang huling pumasok dito para maglinis kaninang umaga. Po? Pero ma'am, naglinis lang po ako. Huwag ka nang magsinungaling. Putol ni Amaris. Lumapit ito at dinuro si Hiraya. Nakita ko kung paano mo tingnan ang mga alahas ko. Inggit na inggit ka. Ikaw ang kumuha. Aminin mo na. Ang mga bata na naalarma sa sigaw ay nagsilabasan mula sa kanilang mga silid. Nakita nila ang eksena, ang kanilang tita Amaris na inaakusahan ng kanilang ate Hira. Wala po akong kinukuha, ma'am. Panginoon po ang nakakaalam. Mahinahon ngunit nanginginig na sabi ni Hiraya. Ang kanyang puso ay kumakarera sa takot at desperasyon. Hindi totoo yan. Ang boses na yon ay hindi galing kay Hiraya. Galing iyon kay Tala. Humakbang siya paharap. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tinatabunan ang sarili niyang takot. Hindi magnanakaw si Ate Hira. Kasinungalingan yan. Oo nga. Segunda ng kambal, kumapit sa palda ni Hiraya. Mabait si Ate Hira. Ang pagtatanggol ng mga bata ay tila langis na ibinuhos sa apoy. Ang mukha ni Amaris ay namula sa galit. Ang pagkawala ng kontrol sa mga bata ang pinakakinatatakutan niya. How dare you? Mga bastos kayong bata. Sigaw niya. Kinakampihan ninyo. Ang magnanakaw na yan, dahil sa kanya, nagiging mga rebelde kayo. Lumingon siyang muli kay Hiraya. Tapos na ang pagpapanggap mo. You're fired. Lumayas ka sa pamamahay na ito. Ngayon din. Sa labas, ang hangin ay humahaginit na at nagsimulan nang pumatak ang malalakas na ulan. Ang dagundong ng kulog ay tila nakikisabay sa kaguluhan sa loob. Ma'am, parang awa niyo na po, may bagyo. Pagmamakaawa ni Hiraya, hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga batang ngayon ay umiiyak na at mahigpit na nakayakap sa kanya. Wala akong pakialam. Sigaw ni Amaris, umalis ka. Hindi po siya aalis. Matapang na sabi ni Tala. Kung aalis siya, sasama kami. Iyon na ang huling bagay na nagtulak kay Amaris sa bingit ng kanyang katinuan. Ang kanyang plano,
ang kanyang kontrol, lahat ay gumuho. Sa kanyang mga mata, isang malamig at desperadong ideya ang nabuo. Ganon, sabi niya sa isang nakakatakot na kalmadong boses. Gusto ninyong magsama-sama? Sige, mag-usap kayo. Itinuro niya ang pinto ng malaki at maluwag na master's bathroom sa dulo ng pasilyo. Doon, pumasok kayong lahat doon at mag-usap kayo hanggang sa magsawa kayo. Nag-aalangan ang mga bata. Naramdaman ni Hiraya ang panganib. Ma'am, huwag po. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang biglaang lakas na dulot ng desperasyon, itinulak ni Amaris si Hiraya papasok sa banyo. Dahil nakakapit ang mga bata kay Hiraya, lahat sila ay napasama sa loob. Si Tala, si Dalisay, ang kambal, at ang humahagulgol na si Mutya. Bago pa man sila makabawi, mabilis na isinara ni Amaris ang mabigat na pinto na gawa sa narra. Narinig nila ang malakas na pagpihiti ng trangka sa labas. Isang tunog na pinal at nakakabingi. Pagkatapos, ang tunog ng lock. Isang malakas na click. Nakatayo sila sa dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na bintana na pinapatakan ng malakas na ulan. Ang tanging tunog ay ang kanilang nanginginig na paghinga, ang hagulgol ni Mutya, at ang rumaragasang sigwa sa labas na tila gustong wasakin ang buong mundo. Sila ay nakakulong. Ang tunog ng paglock ng pinto ay ang pinakanakakatakot na tunog na narinig ni Tala sa buong buhay niya. Mas malakas pa ito kaysa sa kulog, mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Amaris. Iyon ay tunog ng katapusan, ang tunog ng pag-abandona. Sa unang mga segundo, tanging kadiliman lang ang kanilang kasama. Ang amoy ng mamahaling sabon at disinfectant ay tila nakakasakal. Ang lamig ng sahig na gawa sa marmol ay gumagapang sa kanilang mga paa. Pagkatapos, nagsimula ang mga hikbi. Una, si Mutya. Pagkatapos ay ang kambal. Si Dalisay ay tahimik lang na nakasandal sa pader. Ngunit nararamdaman ni Tala ang panginginig nito. Kasalanan niya ito. Kasalanan ni Tita Amaris. Bulong ni Tala sa sarili. Ang galit ay nag-aalab sa kanyang dibdib. Sinusubukang sunugin ang takot na nagsisimulang lamunin siya. Bawal akong matakot. Ako ang ate. Kailangan kong maging malakas. Sinubukan niyang magsalita. Huwag kayong umiyak, sabi niya. Ngunit ang sarili niyang boses ay basag at nanginginig. Sa gitna ng kanilang pagkakagulo, isang boses ang nanatiling kalmado. Halika kayo rito, mahinahong sabi ni Hiraya. Maupo tayong lahat. Magsama-sama tayo. Naramdaman ni Tala ang marahang pag-akay sa kanya. Hinanap ng mga kamay ni Hiraya ang bawat isa sa kanila sa dilim at pinaupo sila sa sahig, magkakadikit, sa isang sulok na malayo sa pinto. Agad na yumakap ang mga bata kay Hiraya na tila siya ang kanilang tanging kanlungan. Sa isang iglap, hindi na mahalaga kung sino siya o saan siya nanggaling. Ang mahalaga, naroon siya. Hindi sila iniwan. Biglang kumislap ang isang matalim na liwanag mula sa bintana, sinundan ng isang nakakayanig na dagundong ng kulog. Ang buong banyo ay umuga. Sumigaw si Mutya, lalong humigpit ang yakap kay Hiraya. Shh! Ayos lang yan, Mutya. Alon ni Hiraya, hinahaplos ang buhok ng bata. Tunog lang yan. Parang malaking tambol lang sa langit. Ngunit hindi sapat ang mga salita para pawiin ang takot. Nagsimulang kumanta si Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina at nanginginig sa simula. Ngunit unti-unti itong tumatag. Isang lumang kundiman, isang awit pampatulog na kinakanta ng mga ina. Sa ugoy ng duyan, sana'y di magmaliw ang dati kong araw. Ang kanyang pag-awit ay naging isang maliit na kandila. Sa gitna ng kadiliman, unti-unting tumahan ang mga bata. Maging si Tala ay naramdaman ang paghupa ng sarili niyang takot, napalitan ng isang kakaibang pakiramdam habang pinakikinggan ang himig. Sa boses ni Hiraya,
Narinig niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi naririnig. Kalinga. Ngunit ang kalikasan ay walang awa. Isang napakalakas na hagupit ng hangin ang biglang yumanig sa buong mansyon. Kasabay nito, isang malakas na tunog ng nababasag na salamin ang kanilang narinig. Ang maliit na bintana sa itaas ng banyo ay nabasag. Ang malamig na ulan at malakas na hangin ay biglang pumasok sa loob, dala ang maliliit at matutulis na piraso ng bubog. Nagsigawan silang lahat. Reflexively, ginawa ni Hiraya ang isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Tala. Mabilis niyang niyakap ang 5 magkakapatid, ipinagsiksikan sila sa sulok at ginamit ang sarili niyang likod bilang panangga mula sa mga bubog na lumilipad. "Yuko kayo! Takpan niyo ang mga mata niyo!" Sigaw niya. Naramdaman ni Tala ang pagpatak ng ulan sa kanyang balat, ang lamig na tumatagos sa kanyang buto. Narinig niya ang mahinang daing mula kay Hiraya. "Ate, ayos ka lang?" tanong ni Dalisay. "Ayos lang ako," sagot ni Hiraya. Kahit halatang nasasaktan ito, "Huwag kayong mag-alala, ligtas kayo." Sa sandaling iyon, sa gitna ng kadiliman at lamig, sa ilalim ng proteksyon ng isang babaeng halos hindi nila kilala, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Tala. Wala na ang pagdududa, wala na ang galit. Ang natira na lang ay isang malalim na paghanga at pasasalamat. Ang babaeng ito ay handang masaktan para sa kanila. Dahan-dahan, sa dilim, kinapanitala ang kamay ni Hiraya. Malamig ang kanyang mga daliri, ngunit ang kamay na nahawakan niya ay mas malamig. Basa sa ulan, hinigpitan niya ang hawak dito. "Ate Hira," bulong niya, ang mga salita ay kusa na lang lumabas sa kanyang bibig. Ito ang unang pagkakataon na tinawag niya ito sa ganoong paraan. Sa isang salita, ibinigay niya ang kanyang tiwala. Ibinigay niya ang kanyang pagsuko. Naramdaman niya ang marahang pagpisil sa kanyang kamay bilang sagot. Sa gitna ng bagyo, sa loob ng kanilang madilim na kulungan, hindi na sila 6 na magkakahiwalay na individual. Sila ay naging isa, magkakayakap, magkakahawak kamay, isang munting isla ng katatagan sa gitna ng isang dagat ng kaguluhan. Lumipas pa ang ilang minuto na tila mga oras. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang walang tigil na buhos ng ulan at ang sarili nilang paghinga. Ang pag-asa ay unti-unti nang nawawala. Pagkatapos, may narinig silang isang tunog na iba sa lahat. Isang tunog na hindi galing sa bagyo, isang kalansing. Sinundan ng isang dahan-dahang pagpihit, isang tunog ng susi na ipinapasok sa susian ni Sian. Nanigas silang lahat, napahinto sila sa paghinga. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa pinto, naghihintay. Dahan-dahan, ang trangka ay umangat. Ang pinto ay marahang bumukas. Isang siwang ng liwanag ang pumasok, sumilaw sa kanilang mga mata. At sa gitna ng liwanag na yon, isang anino ang nakatayo. Isang anino ng isang matangkad na lalaki. Ang biyahe pabalik sa Hacienda de las Perlas ay isang desperadong pakikipagkarera ni Lino laban sa oras at sa rumaragasang bagyo. Bawat metro na tinatakbo ng kanyang sasakyan sa madulas na kalsada ay katumbas ng 1,000 pag-aalala sa kanyang dibdib. Ang tawag sa telepono ay maikli lang, ngunit puno ng bigat. "Lino, umuwi ka na." Ang boses ng kanyang bayaw, ang nakababatang kapatid ni Althea, ay hindi nagtatanong. Ito ay isang utos. May nangyayari sa pamamahay mo. Umalis ka na ng meeting mo. Umuwi ka na ngayon din. Pagdating niya sa tarangkahan, hindi pa man tuluyang humihinto ang sasakyan, ay bumaba na siya at tumakbo papasok sa mansyon. Ang kanyang damit ay agad na nabasa ng ulan. Sinalubong siya ng nakakabininging katahimikan, isang katahimikang mas masahol pa kaysa sa ingay ng bagyo sa labas. "Amaris? Mga anak!" Sigaw niya. Walang sumasagot. Nakita niya si Amaris sa tuktok ng hagdanan,
Nakatayo na parang isang estatwa. Ang mukha ay maputla at walang emosyon. Lino, darling, ang aga mong umuwi. Sabi nito, sinusubukang ngumiti. Nasaan ang mga bata? Mariing tanong ni Lino. Hindi pinansin ang pagpapanggap nito. Itinuro ni Amaris ang pasilyo. Naglalaro sila sa... Ngunit hindi na niya naituloy ang kanyang sasabihin. Isang boses ang narinig ni Lino. Isang boses ng babae na kumakanta ng isang pamilyar na kundiman. Ang kantang yon. Iyon ang kantang laging inaawit ni Althea sa mga bata. Ang boses ay nanggagaling mula sa dulo ng pasilyo, mula sa loob ng kanilang banyo. Mabilis siyang tumakbo papunta roon. Bakit nakalak ito? Sigaw niya kay Amaris, kinakalampag ang pinto. Nagjo-joke lang kami, Lino. It's just a game. Ibigay mo sa akin ang susi. Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa buong kabahayan. Isang boses na ngayon lang muling narinig. Ang boses ng isang amang natatakot. Nanginginig na iniabot ni Amaris ang susi. Mabilis itong kinuha ni Lino at ipinasok sa seradura. Sa pagbukas niya ng pinto, ang eksenang tumambad sa kanya ay habambuhay na masusunog sa kanyang alaala. Sa isang sulok ng madilim at basang banyo, nakaupo ang 6 na tao, magkakayakap na parang iisang katawan. Ang kanyang 5 anak, nanginginig sa takot at lamig, ay nakakapit kay Hiraya na tila ito ang kanilang nag-iisang buhay. Ang likod ni Hiraya ay may mga gasgas at bahagyang nagdurugo, basa ng ulan mula sa basag na bintana. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag, nakatuon sa pagprotekta sa mga bata. Daddy! Bulong ni Mutya. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pader na itinayo ni Lino sa paligid ng kanyang puso. Nawala ang pagod, nawala ang pag-iwas. Ang tanging natira ay isang napakalakas na pagsisisi at isang nag-alab na galit. Mabilis niyang nilapitan ang mga anak at niyakap silang lahat. Ang kanilang maliliit at nanginginig na katawan ay isang testimonya ng kanyang pagkukulang. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha, mga luhang matagal na niyang pinigilan. Tumingin siya kay Hiraya. Salamat, bulong niya. Ang 2 salitang iyon ay puno ng kahulugang hindi kayang ipaliwanag. Sa gitna ng kaguluhan, humakbang si Tala paharap. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang bata, kundi ng isang taong pagod ng manahimik. Walang imik, iniabot niya sa kanyang ama ang isang maliit at itim na kwaderno, ang kanyang diary. Basahin mo, Daddy, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag. Basahin mo lahat. Umupo si Lino sa sahig, yakap pa rin ang kanyang mga anak at binuklat ang diary. Sa bawat pahina, sa bawat salitang isinulat ng kanyang panganay, isang piraso ng kanyang puso ang nadudurog. Naroon lahat, ang mga insulto ni Amaris, ang mga parusa, ang pagtatapon sa manika ni Mutya, ang pagpapatayo kay Dalisay sa araw, ang mga kasinungalingan. Bawat pangungusap ay isang dagok, isang sampal sa kanyang pagiging isang ama. Nagtiim ang kanyang bagang. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang diary ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Hinarap niya si Amaris, na ngayon ay nakasandal sa pader, walang matakbuhan. Mga laro lang ito, Lino. Disiplina lang. Disiplina? Ang kanyang sigaw ay mas malakas pa kaysa sa kulog sa labas. Ikinulong mo ang mga anak ko sa gitna ng bagyo. Ito ba ang tinatawag mong disiplina? Hindi nila ako nirerespeto. Kinakampihan nila ang yayang yan. Dahil ang yayang yan ay nagpakita ng mas maraming pagmamahal sa loob ng ilang linggo kaysa sa ipinakita mo sa loob ng 1 taon. Habang sila'y nagsisigawan, isang babae ang biglang pumasok sa mansyon, basang-basa rin sa ulan. Ito ang kapatid ni Althea, ang tiyahin ng mga bata. Ang babaeng tumawag sa kanya. Tama na, Amaris. Malamig na sabi ng babae. Tapos na ang pagpapanggap mo. Humarap siya kay Lino. Lino,
Matagal na akong nagdududa. Ako ang nagpadala kay Hiraya dito. Ako ang nagpadala ng photo album. Napatingin si Lino sa bayaw niya. Pagkatapos ay kay Amaris na ngayon ay tulala na sa takot. At hindi lang iyan ang tinatago niya, Lino. Pagpapatuloy ng babae, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Suriin mo ang mga bank account ng kumpanya. Ang mga salita ng tiyahin ng mga bata ay tumama na parang isang malakas na sampal. Ginising si Lino mula sa isang mahabang pagkakatulog sa isang tawag lang sa kanyang abogado at accountant. Ang katotohanan ay lumabas ng mas mabilis pa kaysa sa paghupa ng bagyo sa labas. Ang plano ni Amaris, ang unti-unting paglipat ng malalaking halaga ng pera mula sa kumpanya patungo sa isang sikretong offshore account. Ang pagmamanipula sa kanya, ang paghihiwalay sa kanya mula sa kanyang mga anak. Lahat ay bahagi ng isang masamang balak na ubusin ang kanilang yaman at pagkatapos ay iwan sila. Walang naganap na mahabang sigawan, walang dramatikong pag-iyak mula kay Amaris. Nang mahuli na siya, ang kanyang maskara ay tuluyang nalaglag at ang natira na lang ay isang babaeng walang kaluluwa, puno ng kasakiman. Tahimik lang itong nakatayo habang binabantayan ng dalawang security guard na tinawagan ni Lino habang inilalagay sa maleta ang kanyang mga personal na gamit. Mula sa bintana ng sala, pinanood ni Hiraya kasama ang 5 magkakapatid ang pag-alis ni Amaris. Ang babaeng minsan ay reyna ng mansyon ay lumabas na walang karangyaan, walang anumang bakas ng kapangyarihan. Isang payong lang ang kanyang dala laban sa ambon na tira ng bagyo. Hindi siya lumingon pabalik. Sa pag-alis ng kanyang sasakyan, isang mabigat na kadena ang tila naputol at ang buong mansyon ay nakahinga ng maluwag. Nang gabing iyon, matapos patahanin ng mga bata at tiyaking ligtas at komportable na sila sa kanilang mga silid, ipinatawag ni Lino si Hiraya sa kanyang opisina. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok si Hiraya roon. Ang silid ay amoy lumang libro at mamahaling pabango. "Maupo ka, Hiraya," sabi ni Lino. Ang kanyang boses ay pagod, ngunit wala na ang dating lamig. Umupo si Hiraya sa silya sa harap ng malaking lamesa. Magalang na naghihintay. Tinitigan siya ni Lino. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi pa nakikita ni Hiraya dati. Isang halo ng matinding pasasalamat at malalim na nahiya. "Hindi ko alam kung paano magsisimula," panimula niya. "Walang salita ang sapat para humingi ng tawad sa paglalagay ko sa iyo at sa mga anak ko sa panganib na iyon. Naging bulag ako, Hiraya. Ipinikit ko ang aking mga mata dahil mas madali iyon kaysa harapin ang sarili kong sakit." Tumingin siya sa labas ng bintana. "Ang totoo, ikaw ang gumawa ng trabahong dapat ay sa akin. Ang protektahan sila, ang pakinggan sila, ang mahalin sila. Iniligtas mo sila. Iniligtas mo ang pamilya ko." "Ginawa ko lang po ang tama, sir," mahinang sagot ni Hiraya. "Huwag mo na akong tawaging sir," sabi ni Lino. Isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Lino na lang. At kung papayag ka, hindi ko alam kung paano ko ito hihilingin. Pero sana, huwag kang umalis. Kailangan ka namin, Hiraya. Kailangan ka ng mga anak ko." Tumango lang si Hiraya, ngunit ang simpleng pagtangong iyon ay may bigat ng isang pangako. Hindi na siya aalis. Hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa isang ugnayang nabuo sa gitna ng unos. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na tila walang nangyaring bagyo. Pumasok si Lino sa silid kung saan nag-aalmusal ang mga bata. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit 1 taon, hindi siya nagmamadaling umalis papuntang opisina. Umupo siya sa tabi nila. Ang katahimikan ay nabasag ng kanyang malalim na paghinga. "Mga anak," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig.
Inilapag niya sa mesa ang diary ni Tala. Nabasa ko. Nabasa ko ang lahat. At gusto kong humingi ng tawad. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Sorry kung hindi ko nakita. Sorry kung wala ako sa tabi ninyo. Sorry kung hinayaan kong masaktan kayo. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. At sa pagkakataong ito, hindi na niya ito pinigilan. Hinayaan niyang dumaloy ang mga ito. Ang totoo, natakot ako. Simula nang mawala ang mama ninyo, natakot akong harapin ang bawat araw. Kaya nagtago ako sa trabaho ko. Akala ko, kapag binigay ko sa inyo ang lahat ng bagay, sapat na yon. Nagkamali ako. Kinuha niya ang kamay ni Tala. Patawarin mo si Daddy. Isang hikbi ang kumawala kay Tala. At pagkatapos, niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Sumunod na yumakap si Dalisay. Pagkatapos ay ang kambal. Si Mutya ay umakyat sa kandungan ni Lino. Isang yakap na puno ng sakit, ng pangungulila at ng pagpapatawad. Sa gitna ng kanilang pag-iyak, isang pamilya ang unti-unting nabubuo muli mula sa mga pinagtagpi-tagping piraso ng kanilang mga puso. Nakatayo si Hiraya sa may pintuan, tahimik na nagmamasid. Ang mga luha ay dumadaloy din sa kanyang mga pisngi, mga luha ng saya. Pagkatapos ng ilang sandali, kumala sa yakap si Lino, pinunasan ang kanyang mga luha. Tumingin siya kay Hiraya. Hiraya, tawag niya. May isang lugar sa hardin, ang paboritong lugar ng mama nila. Matagal na iyong napabayaan. Gusto mo ba kaming tulungang buhayin itong muli? Iyon ay higit pa sa isang tanong. Iyon ay isang imbitasyon. Isang imbitasyon na hindi lang para ayusin ang isang hardin, kundi para itanim ang mga bagong binhi ng pag-asa para sa kanilang lahat. Ngumiti si Hiraya. Opo, Lino. Sabay-sabay nating buhayin ito. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda de las Perlas, na dating isang malamig na palasyo, ay unti-unting nagbago. Ang mga bintana ay mas madalas nang nakabukas, hinahayaang pumasok ang sikat ng araw at ang tunog ng tawanan. Ang amoy ng wax at panlinis ay napalitan ng amoy ng bagong lutong tinapay at ng mga bulaklak mula sa hardin. Para kay Lino, ang pinakamalaking pagbabago ay hindi nakikita, kundi nararamdaman. Ang bawat umaga ay hindi na nagsisimula sa pagmamadaling pumasok sa opisina, kundi sa paghahatid sa mga anak niya sa eskwela. Ang bawat gabi ay hindi na nagtatapos sa harap ng laptop, kundi sa pagkukwento sa kanila bago matulog. Natutunan niyang ang tunay na halaga ng isang ama ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang imperyo, kundi sa lawak ng kanyang pasensya at sa init ng kanyang mga yakap. Ang sentro ng kanilang pagbabago ay ang napabayaang hardin sa likod ng mansyon. Dati, ito ay isang lugar na iniiwasan ni Lino, isang masakit na paalala kay Althea. Ngayon, ito na ang kanilang naging santuwaryo. Isang Sabado ng umaga, naroon silang lahat. Ang kanilang mga kamay ay puno ng lupa. Si Lino, na dati laging nakasuot, ay nakasuot na ngayon ng simpleng t-shirt at shorts, nagbubungkal ng lupa kasama ang kambal. Si Dalisay naman ay masayang nagdidilig ng mga bagong tanim na sunflower, habang si Mutya ay tuwang-tuwang hinuhuli ang mga paru-paro. Daddy, tingnan mo, may bulate. Sigaw ni Sinag, hawak ang isang mahabang bulate. Wow! Ang taba niya sagot ni Lino. Tumatawa. Dati, mandidiri siya sa ganoong bagay. Ngayon, ang bawat maliit na sandaling kasama ang mga anak niya ay isang kayamanan. Mula sa di kalayuan, nakita niya si Hiraya na tinuturuan si Tala kung paano mag-prune ng mga rosas. Ang dalawa, na dati may pader sa pagitan, ay nag-uusap at nagtatawanan na ngayon na parang matalik na magkaibigan. Sa ilalim ng sikat ng araw, ang buhok ni Hiraya ay tila nagliliwanag. Ang kanyang ngiti ay simple, ngunit may kakayahan itong pawiin ang anumang lungkot. Napansin ni Lino na sa tuwing tinitingnan niya si Hiraya,
Isang kakaibang init ang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi ito ang unang pagkakataon. Napapansin niya ang maliliit na bagay, ang paraan ng pag-aalala nito kapag may inuubong bata, ang pasensya nito sa pagtuturo sa kanila ng kanilang mga aralin, ang pagiging kalmado nito sa gitna ng anumang kaguluhan. Si Hiraya ay hindi lang isang yaya. Siya ang naging sinag na muling nagbigay liwanag sa kanilang madilim na mundo. Maya-maya, lumapit sa kanya si Dalisay. May dalang isang piraso ng papel. Isa itong drawing. Para sa'yo, Daddy, sabi nito. Nahihiya pa rin ng kaunti. Kinuha ni Lino ang drawing. Iyon ay larawan nilang 7, nakatayo sa harap ng hardin. Ang kambal ay may hawak na bulaklak, si Mutya ay karga niya, at si Tala ay nakangiti. Ngunit ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang posisyon ng mga tao sa drawing. Sa tabi niya, iginuhit ni Dalisay si Hiraya. Magkatabi sila, parehong nakangiti, na parang sila ang haligi ng munting pamilyang ito. Isang realisasyon ang tumama kay Lino. Hindi na niya kayang isipin ang buhay nila kung wala si Hiraya. Nang hapong iyon, habang ang mga bata ay nagpapahinga sa loob, naiwan silang dalawa ni Hiraya sa hardin, nag-aayos ng mga huling gamit. Salamat ulit, Hiraya, sabi ni Lino, binabasag ang katahimikan. Ngumiti si Hiraya. Para saan na naman po, Lino? Sa lahat. Sa pagbabalik ng mga ngiti nila, sa pagtuturo sa akin kung paano maging ama ulit. Hindi po ako ang nagturo sa inyo, sagot ni Hiraya. Nasa puso niyo na po yan dati pa. Naalala niyo lang po muli. Tinitigan ni Lino ang babae sa kanyang harapan. Ang kanyang simpleng pananamit, ang bahagyang dumi ng lupa sa kanyang pisngi, ang sinseridad sa kanyang mga mata. Lahat ng yon ay mas maganda pa kaysa sa anumang alahas o mamahaling damit. Ito ang kagandahang hindi kumukupas. Tinuruan mo rin akong umibig muli. Halos pabulong niyang sabi. Natigilan si Hiraya, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Sa sandaling iyon, lumapit si Tala, na tila hindi alam ang tensyon sa pagitan ng dalawa. May hawak itong isang maliit na bagay, isang silver na hair clip na hugis bituin. Ate Hira, sabi ni Tala, ang kanyang boses ay mahinahon. Ito po, kay mama to dati. Sa tingin ko po, mas babagay sa inyo. Iniabot niya ang hair clip. Para kay Hiraya, ang simpleng alok na yon ay mas mabigat pa kaysa sa anumang korona. Ito ay isang simbolo ng pagtanggap, isang basbas mula sa nakaraan. Nanginginig ang kamay niyang tinanggap ito. Salamat, Tala. Maraming salamat. Nang makaalis na si Tala, naiwan silang muli sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay hindi na awkward. Puno ito ng mga salitang hindi masabi. Nilakasan ni Lino ang kanyang loob. Dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Hiraya. Nagulat ito, ngunit hindi nito binawi ang kamay. Hiraya, panimula niya, ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. Tumingin siya sa mga mata nito, ipinapakita ang lahat ng kanyang nararamdaman. Hindi ko na kayang isipin ang buhay namin kung wala ka. Huminga siya ng malalim, pero hindi bilang yaya. Ang mga salita ay binitin niya sa hangin, hinahayaan itong lumutang sa pagitan nilang dalawa, sa gitna ng hardin na sila mismo ang bumuhay. Kundi bilang ang pangako ng isang bagong simula ay nakasabit sa hangin. Kasing ganda at kasing delikado ng mga bagong usbong na rosas sa kanilang paligid. Ang mga salitang binitin ni Lino sa hangin ay tila nagkaroon ng sariling buhay, lumulutang sa pagitan nilang dalawa sa gitna ng namumulaklak na hardin. Nakatitig si Hiraya sa mga mata ni Lino. Mga matang dati puno ng lungkot, ngunit ngayoy puno na ng sinseridad at isang pag-asang nakakahawa. Kundi bilang. Hindi na kailangan pang tapusin ni Lino ang pangungusap. Naintindihan na ni Hiraya. Naramdaman niya ito sa paraan ng paghawak nito
sa kanyang kamay, sa init na dumadaloy mula roon patungo sa kanyang puso. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng isang pusong pagod ng mangarap, dahil ang pangarap ay nasa harapan na niya. Dahan-dahan, tumango siya. Isang tango na nagsasabi ng lahat, ng kanyang pagtanggap, ng kanyang pasasalamat, ng kanyang sariling pag-ibig na matagal na niyang itinatago. Sa sagot na yon, isang nangiti ang sumilay sa mga labi ni Lino, isang nangiting nagpaliwanag sa buong paligid. Makalipas ang ilang linggo, ang Hacienda de las Perlas ay napuno ng sigla para sa isang napaka-espesyal na okasyon, ang ikapitong kaarawan ni Mutia. Ngunit ang selebrasyon ay iba na ngayon. Walang magarbong handaan o daan-daang bisita na hindi naman nila kilala. Ang hardin ay napuno lang ng mga makukulay na lobo at isang mahabang mesa na puno ng paboritong pagkain ng mga bata, spaghetti, fried chicken at isang malaking chocolate cake sa gitna. Ang mga bisita ay sila-sila lang, kasama ang tiyahin ng mga bata at ilang malalapit na kaibigan. Ang pinakamahalagang handa sa araw na yon ay ang walang katapusang halakhakan na umalingaw-ngaw sa buong lugar. Masayang-masaya si Mutia. Suot ang isang simpleng bestida, tumatakbo at nakikipaghabulan sa kanyang mga kapatid. Si Lino, na nakaupo sa isang silya, ay hindi maalis ang nangiti habang pinapanood ang kanyang mga anak. Ang mga anak na minsan niyang tinalikuran dahil sa sakit, ay siya na ngayong dahilan ng kanyang walang kapantay na ligaya. Sa isang sulok, tinutulungan ni Hiraya si Dalisay na ayusin ang mga regalo. Suot niya ang silver hair clip na bigay ni Tala. Ito ay naging paborito na niyang gamit. Isang paalala ng pagtanggap at pagmamahal. Pagkatapos kantahan ng happy birthday si Mutia, biglang tumayo si Tala. "Sandali po," sabi nito. Kinukuha ang atensyon ng lahat. "May isa pa po kaming regalo, pero hindi po para kay Mutia." Nagkatinginan ang lahat. Lumapit ang 5 magkakapatid kay Hiraya. May hawak si Tala na isang maliit at magandang kahon. "Ate Hira," panimula ni Tala, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Para po sa inyo. Kaming lahat po ang gumawa." Inabot niya ang kahon. Nanginginig ang mga kamay ni Hiraya habang binubuksan ito. Sa loob, nakita niya ang isang simpleng bracelet na gawa sa makukulay na beads. Ngunit hindi iyon ang nagpaiyak sa kanya. Sa bawat isang bead, may nakaukit na letra. Nang basahin niya ito, nabuo ang 7 pangalan. Tala, Dalisay, Bituin, Sinag, Mutia, Lino, at sa pinakahuli, sa isang bead na hugis puso, ang kanyang pangalan, Hiraya. Napaiyak si Hiraya, hindi sa lungkot, kundi sa purong kaligayahan. Niyakap niya ang 5 magkakapatid ng napakahigpit. Ito ang pinakamahalagang regalong natanggap niya sa buong buhay niya. Hindi na siya isang dayo, hindi na siya isang yaya. Isa na siyang tunay na bahagi ng pamilya. Nang medyo huminahon na ang lahat, tumabi si Lino kay Hiraya habang pinapanood nila ang mga batang masayang nagbubukas ng mga regalo ni Mutia. "Nakikita mo ba yan?" bulong ni Lino. "Iyan ang tahanang pareho nating binuo." Tumingin si Hiraya sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hinawakan ni Lino ang kanyang mga kamay. "Hiraya, gusto kong ituloy ang hindi ko natapos sa hardin. Gusto kong makasama ka habang buhay. Hindi lang para sa mga bata, kundi para sa akin. Para sa atin. Gusto kong makasama ka sa pagbuo ng ating pangarap, sa pagbuo ng ating pamilya." Ngumiti si Hiraya sa gitna ng kanyang mga luha. "Lino, ang pangalan ko Hiraya. Ibig sabihin ay bunga ng pangarap. Noon, simple lang ang pangarap ko. Isang masayang pamilya, isang tahanan. Hindi ko akalain na dito ko pala matatatagpuan sa paraang hindi ko inaasahan." Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Lino.
Oo, buuin natin ang ating hiraya. Sa ilalim ng hapon, sa gitna ng tawanan at pagmamahal, isang bagong pamilya ang tuluyang nabuo, hindi mula sa dugo, kundi mula sa mga pinagtagpi-tagping piraso ng mga pusong sinira ng nakaraan, ngunit buong tapang na pinili ang maghilom at umibig muli. Nagtapos ang araw sa isang larawan. Tinawag ni Lino ang lahat para magsama-sama. Kinuha ng kanilang tiyahin ang kamera. Sa gitna, nakaupo si Mutya. Yakap ang kanyang cake. Sa likod niya nakatayo sina Lino at Hiraya, magkatabi. Ang kanilang mga braso ay nakaakbay sa 4 pang mga dalagita. 7 tao. 7 ngiti. Lahat ay totoo. Lahat ay puno ng pag-asa. Sa pag-click ng camera, hindi lang isang litrato ang nabuo, kundi isang pangako ng isang magandang bukas. At dito nagtatapos ang kwento ng ating mga bida. Isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang maghilom, mag-aruga, at magbigay ng pag-asa. Ang aral na iniiwan sa atin ng kwento nina Hiraya at Lino ay simple lang po. Ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit at ang pasensya na kasing lawak ng karagatan ay may kakayahang pagalingin kahit ang pinakamalalim na sugat. Ipinakita sa atin na ang isang tahanan ay hindi ang mga pader na nakatayo, kundi ang mga pusong nagmamahalan sa loob nito. At minsan, ang mga taong hindi natin inaasahan ang siyang darating para buuin tayong muli. Maraming pong salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa aming kwento. Lubos po naming ikagagalak kung mag-iiwan kayo ng inyong mga komento sa ibaba. Ano po ang paborito ninyong bahagi ng kwento? At anong klaseng kwento naman po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Ang inyong mga saloobin ay napakahalaga po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.